Hi Gamters! Today's video, I am going to show you how goat farming changed my life. Last March 2020, bumili ako ng 3 kambing. 2 babae or doeling at 1 lalaking kambing. At dito nagsimula ang aking adventure sa pag-aalaga ng kambing. Unang-una, hindi ko talaga alam kung paano itatali ng maayos ang mga kambing. Maraming beses na ang lubid ng mga kambing ay naitangled sa aking mga paa. At during breeding season naman, madaling magkakagulo ang lubid ng mga kambing. Mas lalong nahihirapan ako nung kailangan ko na silang sanayin para kumain ng pellet feeds. Kailangan ng tiyaga sa pagpapakain ng pellet feed, especially kung hindi pa sanay ang kambing. Most of the time, kailangang isusubo talaga yung pellet feed hanggang sa sila ay masasanay. Isa sa mga challenges ay ang pagtatae at yung bloat. Nung first time na magkaroon ng bloat ang isa sa aming mga kambing, akala ko mamamatay na. May mga kuto at bulate rin ang mga kambing. Sa aking pangungumpay araw-araw, hindi maiiwasang masusugatan ang aking sariling kamay. Minsan, ang mga napier grass o kaya'y ang tinatawag naming sanggot. Ito yung gamit ko sa pagkumpay. Ito ang pinakamahirap sa lahat. Kasi hindi madali kung magpapaanak tayo ng kambing. Especially kung kailangan mo talagang tulungan yung inahin para mapalabas yung kanyang anak. At dahil hindi ko pa kaya, si Mama ay nandito palagi para tulungan ako sa tuwing may aanak na kambing. Ngayon, hindi na ako takot na magpapaanak ng kambing. Ngayon, hindi na ako mahihirapan sa tuwing ako'y magpapainom ng tubig at magpapakain ng pellet feeds. May konting kaalaman na rin ako sa pag-i-inject ng kambing. Mas lalo akong nasanay sa pangungumpay. At kung ang mga kambing noon ay takot sa akin, ngayon sila na mismo ang lumalapit sa akin.
kayang-kaya ko na ring linisin ang kwarto ng aming kastador na hindi ako masasaktan. May kaunting kaalaman na rin kami sa ear tagging. Mas nahasa ko na rin ang aking sarili sa pagbastol ng mga kambing gamit ang lubid. Mas na-enjoy ko rin ang battle feeding. At ngayon, hindi na ako takot na magpapaanak ng kambing kahit ako lang. So ngayon, kahit wala ang tulong ni Mama, kaya ko na. Because of that, I am able to build a deep connection with goats. When I'm not home, I worry so much about our goats. Especially kung ang isa sa kanila ay malapit ng aanak. Kahit isang araw lang na wala ako sa aming bahay, talagang mamimiss ko yung mga kambing. Mas nararamdaman ko na ang mga emosyon ng aking mga kambing, especially sa tuwing kami ay mag-i-inject o kaya sila ay magkakasakit, talagang maaawa ako sa kanila. Kaya sa pag-i-inject, hindi na namin ito palaging ginagawa. It is so sad to let the goats go kung nangangailangan kami ng pera at kailangang magbenta ng kambing. Nakipag-usap ako sa mga kambing, nilalambing ko sila. Nagagalit rin ako kapag ang isa sa kanila ay napaka-stubborn. I laugh so loud kung ang kambing ay nagpapakita ng funny reaction, funny jumps, yung mga play nila. Nakakatuwa talaga. I've learned to sell or buy goats wisely. I've learned to sell goats in a more profitable but balanced way. I am also able to name a price based on my efforts and experience sa pag-aalaga ng mga kambing araw-araw. I am also able to manage money wisely. Before, I spent money lavishly on other things, kahit ano-ano lang yung binibili ko. Now, I spend mostly for goat needs, especially pellet feeds. I am also able to manage my time really well. From being a full daily Facebook user, now my time is more on goats and farm chores. And not only that, because of the goat manure, I am able to plant more healthy vegetables. I grow them organically for personal consumption. So if we need eggplants, tomatoes, onions, we will just go straight to our small garden. As an impatient person, waiting goats para lumaki, para maglalandi, para maging buntis, para aanak, at for backling to be ready to service, really enhanced and polished my patience and perseverance. I also able to enjoy my time more on nature.
Magpatutoy di ay ka. When I am stressed, overwhelmed, under pressure, spending time sa isa sa aming mga kambing ay nakapagpagaling sa akin. Hindi lang ang mga baby goats ang aming stress reliever, pati na rin ang iba pang mga farm animals namin. I learned to build myself up, especially if we need to sell a baby goat that I love so much. And the most exciting part is, maraming mga tao na hindi nila nagugustuhan ang aking ginagawa, ang aking pagkakambing. So, natural, may maririnig tayong mga gossips. Those people who underestimated me, gossips, discouragements, under pressure, overwhelming situations, I did not let them win. No matter what people said, I just keep on going. And as a result, I am able to gain more and more great things. And the most important thing that I've gained since I started staying here and do goat farming is about my relationship to God. It is becoming better every day. I'm very thankful. I'm still sinful, but I am in progress on being more closer to God every day. Ang dami kong natutunan sa pag-aalaga ng mga kambing. Masasabi kong it's 100% worth it. Napaka worth it. This year, I have 3 goals. To have more baby goats, to learn more things about goat farming, and to explore more this adventure, hopefully with someone. Thank you so much, Gafters. I hope to see you on our next video. Bye!